Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. At sama na sa online po, good evening din po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa gabi ito, sama-sama tayong magpuri muli. Hallelujah. Magpasalamat sa Panginoon. Kung may kailangan ka, kung may gusto kang ipagpasalamat, ito yung oras na yon. Hallelujah. Napaka pinagpala natin dahil may oras tayo na ganito. Amen po ba? Hallelujah. Kaya't wag nating sayangin yung oras natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kung gusto mo magpuri sa Kanya, kung gusto mo magsambit ng pasasalamat, go. Hallelujah. Wag kang mahihiya. Kung gusto mo palakpakan ng Panginoon, come on. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We bless your holy name, O Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Maghari ka, malwalhati ka, aming Ama. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa gabing ito, dalangin namin, tanggapin niyo po ang aming paglalambing at pangharana sa iyo, aming Ama. We pray, Panginoon, mapangiti ka namin sa mga oras na to, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung alam niyo po yung awitin, sama-sama tayong umawit sa Kanya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord. Bless your name. Ako nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon,
ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo ay tapang, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lang
sandigan, Panginoong Jesus. We thank you, Lord. We bless your name, oh Jesus. Ikaw lamang, hallelujah. Purihin ka, ikaw ay tapat. O Diyos, ikaw ay mabuti. Purihin ka. We love you, Lord. Oh Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Purihin ka. Purihin ka. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ng iyong pangalan, O Jesus. Hallelujah. Come on, church. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah. Yung palakpak na nakaranas ng kasapatan. Hallelujah. Yung palakpak na nakaranas ng katapatan ng Panginoong Jesus. Hallelujah! We bless your name, O Jesus. Hallelujah! Purihin ka! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Sambahin ang iyong pangalan, O Jesus. We thank you, Lord. We bless your holy name, O Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa pag-iingat sa buong maghapon, aming Ama. Hallelujah! Salamat, O Diyos, dahil every time na kami napapagod, Panginoon, kami may problema, nandyan ka, O Diyos. Ikaw ang aming sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah! At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil hindi kami nabibigo, O Diyos, sa tuwing ikay aming hinahanap, aming Ama. We thank you, Lord. Hallelujah! Sa gabing ito, Panginoon, ikaw siyang maghari sa buhay ng bawat isang naririto. And we pray, Panginoon, kung meron man sila, Panginoong, pangangailangan o meron man silang inihingi ng tawad, Lord, we pray, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, Lord. Akapin niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na to. Ikaw na po ang siyang bahala, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong gabi sa pangalan ni Jesus. Tayo pong natin magsipagsabi ng Amen. Malakas sa palakpak po para sa Panginoon. Praise God. Good evening, good evening, good evening. Pwede po ba kumamay ka lamang 3 tao, sabihin mo magandang gabi, oras na naman ng panalangin. Okay? Sa mga nasa online po, magandang gabi po sa inyo. Nawa maging pagpapala po itong live pong ito para sa inyo. God bless po. God bless and God bless. Pagtapos ka na po, pwede na po kayo mo po. Hanap po kayo ng upuan na kayo po ay komportable. Na hindi po kayo makakatulog. Medyo malamig pa naman po ang panahon. Okay. Kamustahin mo nga kapatid, kumusta ka na? Kumusta ka na sa loob ng Papasalamat tayo sa Lord kasi yung ating 2 event po ng February ay natapos na. Yung ating big event, yung Couples Night at ang Youth Ablaze po ngayong buwan pong ito. Palapakan natin po ng malakas po si Lord. At nawa, ito pong gawain pong ito ay maibalik natin lahat yung glory sa Lord. Kasi meron tayong goal as a Christian or as a believer. Hindi lang tayo nag-church para maging marami ang attendance sa church, kundi may goal tayo bilang isang mananampalataya. Meron kang layunin. Kapikin mo na meron kang layunin. Siguro nataka po kayo kung bakit ako po nag-start po ngayon. Nakalimutan ko po kasi mag-schedule. Kasi sobra po ako overall ng gawain. Marami kami naisip. Nakalimutan ko mag-schedule. Ito po ay 2 Wednesday po ako mag-exert ulit. At pagkatapos, meron po kayong approach sa inyo, by next Sunday po, kung sino po ang susunod po na mag-exhort. Kaya ang tanong, what do you want to be when you grow up? No? May tanong po tayo, no? Bago tayo, kahit hindi ka man napatay, meron kang tinatawag po na goal. Kapag tanungin mo, ikaw ba may goal ka ba? Noong pagkatapos ng 10 taon, pagkatapos ng 5 taon, pagkatapos ng 3 taon, ano ba gusto mo pag lumaki ka o pag ikaw ay tumanda? No? Yan ibig sabihin po, in life, meron tayong tinatawag na goal o meron tayong gustong ma-achieve. No? Dati gusto natin, pag tayo bata pa, gusto natin pag 20 years old, Lord, dapat meron akong ganito, meron akong ganyan, meron bagay na ganito, kasi I'm growing up o tumatanda na tayo. Ganun din po sa maging isang buhay mananampalataya. Meron po ba ako mananampalatayang kausap?
Sabi dito, what do you want to be when you grow up? Ano ba yung gusto kong mangyari pag ako'y tumatanda? Bago ang lahat, meron pong different types of Christians o believers. Number one, a non-Christians o the natural man. Ibig sabihin, mananampalataya siya, pero normal lang. Tingnan mo, katibo ko normal lang yan. Mukha naman po normal. Sabi dito, ito po, dalawang message ito pag-aaralan. Sabi dito, 1 Corinthians 2 verse 14, but the natural man does not receive the things from the Spirit of God. Ibig sabihin po, ang mga tao daw po na pa-aten lang, sabi ng Bible, the natural man does not receive the things of the Spirit of God. Wala siya natatanggap galing sa Panginoon. Sumasaya lang siya, pero yung fruits o yung bunga ng iyong paglilingkod, hindi nila nare-receive. Kaya pala sa church, inuutusan tayo o inuudyok tayo, ini-encourage siya maglingkod po ng tapat sa Diyos. Dahil sayang naman yung hindi mo matatanggap. Dahil may matatanggap ka talaga. Kapikin mo ka na, may matatanggap ka talaga. Lakasan mo sa yun, may matatanggap ka talaga. Kaya kung tingin ng tao, pagpapagod ang paglingkod sa Diyos, na doon sila nagkamali. Masarap maglingkod sa hari ng mga hari. Na after ng buhay natin ito, may kasunod pang buhay, which is ang buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ang totoong buhay, hindi yung pinanganak ka. Ang totoong buhay, yung mamamatay ka ngayon. Dahil ang totoong buhay, kapag nandun ka na sa kalangitan, ang tanong, doon ka ba pupunta sa langit? Hindi pwedeng bait-baitan lang. Dahil ang mga bait-baitan, langit-langitan lang napupuntan. Amen? Tanungin mo ka, ikaw ba sa langit ka ba pupunta? Sa impyerno? At least maliwalag sa'yo. Ito there are different types of Christian. Number one is the non-Christian, o tinatawag na natural man. Nag-church lang sila, amen lang sila ng amen, pero hindi, kumbaga sabi po ng salita ng Diyos, para siyang tao na nagsalamin, at pag alis sa salamin, nakalimutan niya na itsura niya. Natural ba lang tawag doon? Sabi dito, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Ibig sabihin, wala siyang commitment, wala lang, para lang makukumpleto ang upuan sa church, makumpleto ang walang space na, kaya importante pala tayo mangmanampalataya, may ginagawa tayo for the glory of the Lord. Pastor, paano yun? Hindi kulang ang ministry sa church. Tandaan niyo po, ang ministry po sa church ay hindi lang po yung ministry dapat mong ginagawa. Yung pagiging mabuting tao mo po after ng church, yun po, ministry po yun. Yung bahay mo, ginagawa mo for the glory of the Lord, tawag doon ministry. Dahil ang una mong ministry, pamilya mo. No, kaya hindi tama na, Pastor, bakit gano'n? Yung pamilya ko, sila pala naturing pamilya, sila pa yung mga kontrabida sa buhay ko. No, tandaan niyo po, ang iyong ministry, una mong ministry, pamilya mo. Kung ganyan ang naranasan sa family mo, ministry kasi yan. Wala namang ministry madali. Amen? Kaya tandaan niyo po, ang mga non-Christian, ang mga natural man, o mga unbelievers, ito yan does not receive the things from the Spirit of God. Wala siya natatanggap galing sa Panginoon, nabubuhay lang. Nag-i-exist lang, display lang, pero walang purpose. Amen? Sabi pa dito, ano bang characteristic ng natural man? Yung mga walang pananampalataya sa Diyos. Sabi dito, lives life if there was nothing beyond the physical life. Ibig sabihin po, nabubuhay lang sila para sa sarili lang nila, na parang pagkatapos, ito lang ang buhay na to. Magtatrabaho ako, gigising, maliligo, kakain, tapos, tulog, trabaho ulit, gising, malilate, tapos resign pag ayaw na. Tawag dyan, natural man. Talungin mo mo, dyan ba umikot ang buhay mo? Totoo sa mundo, ganyan talaga. Pero sabi ng Bible, meron pang buhay after po nito. Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos, kasi alam natin may marireceive tayo sa Diyos. Nakakapagod kaya pag may ginagawa kasi wala ka matatanggap. Nakakapagod pag trabaho pag walang sweldo. Amen? Kaya pala yung buhay paglilingkod mo sa Diyos, may sweldo yan. Galingan mo kasi. Pastor, bakit wala parang sweldo kayo sa paglilingkod ko? Ay, ewan ko, baka nag-resign ka na. Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo, masyado po seryoso sa katabi po ninyo. Sabi sa 1 Peter chapter 4, verse, mababasa niyo po ba? Kung nababasa niyo po sa mga malinaw pong mata, pakibasa lang po. 1, 2, 3, fire! For he who suffered in flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God.
For we have spent enough of our past lifetime doing the will of the Gentiles when we walk in lewdness, lust, drunkenness, drinking parties, and abominable idolatries. Ibig sabihin po, ang mga natural man, tandaan niyo po yung kasalanan mo dati, binayaran ng Panginoong Yesus. Kaya dapat, hindi ka na dapat lasinggero according sa Bible. Dahil sabi ng Bible, babasahin ko po yung verse 3, for we have spent enough. Tapos ka na sa mga bagay na yan. Yung mga nag-aaya sa'yo, tanggihan mo na, tapos ka na dyan. Yung mga nag-aaya sa'yo, mga babae, manloko, tapos na tayo dyan. Sabihin mo nga sa'yo, tapos na tayo dyan. Sabi ng Bible, ito sa verse 2, balik ko yung verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh. Natawag dito, tayo daw mga mananampalataya, hindi na dapat tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi doon sa kalooban ng Diyos sa atin. Kaya bilang isang mananampalataya, may purpose ka talaga. No? May iba po sa inyo, baka tinatawag ng Diyos maglingkod sa Panginoon. May iba sa inyo, baka baka ikaw ay tawaging businessman. Ako wala po atang nag-amen pa sinabi ko. So, lahat tayo may purpose. Ngitian mo mga katayong, may layunin pala tayong dalawa. Hindi pala gandang lalaki at gandang babae mo lang ang bag mo sa church. May layunin ka pala bilang isang mananampalataya. Diba sabi to, for we have spent enough. Pag sinabi po, we have spent enough time, tapos na ang haba na ginugol natin sa mga bagay na kalokohan. Dapat ngayon naman, yung kalooban naman ng Diyos. Amen? Kausapin mo nga katid mo, yung kalooban naman ng Diyos. No? Tingnan niyo po pag inaaya kayo sa labas, ang bilis mo. Pero pag sa church ka inaaya, nag-iisip ka pa. Teka lang, tingnan ko, baka pagod ako mamaya Di ba? Napansin nyo? Pero pag kalokohan, sige! Sagot ko isang case. Ba, ikaw pa mismo sabi pa ng Bible lust, pag sabi drunkenness, paglalasing. Revelries, drinking parties, yung lahat ng party, pinuntahan mo. And abominable idolatries, yung pagiging pagsamba sa mga Diyos. Tapos na tayo dyan. Kapikin mo nga naman, tapos na tayo dyan. Diba? Nakakasawa na yung buhay dati. Narinig po ba ako mga kapatid? Sabi ng Bible, in regard to this, they think it's strange that you do not run with them with the same plot of dissipation, speaking evil of you. They will give an account to him who is ready to judge the living and the dead. For this reason, the gospel was preached also to those who are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. Kaya ang kabilin-bilin pala natin sa atin ng Bible, si Lord namatay para sa iyo, gamitin mo naman ang buhay mo para sa Kanya. Amen? Kumbaga, napansin niyo, pag may utang na loob ka sa tao, gumagawa ka ng paraan para mabayaran mo yon. Halimbawa, binigyan ka na niya pampamasahe. Ginagawa mo, kahit maliit lang ibinigay sa'yo, sa'yo sobrang laki na kasi kailangan na kailangan mo. Kaya ang gagawin mo, magpapakabait ka para mabayaran, kahit sa totoo lang naman ang utang na loob, hindi mo kayang bayaran. Kasi alam mo kung bakit? Kapag yung time na down ka, sabay biglang tao nang tumulong sa'yo, maliit man yung binigay, pero para sa'yo, sobrang laki ng tulong. Diba? Kaya ang utang na loob, mahirap ba yan? Ito pa kayang sinakripisyong buhay ng Diyos. Kung sa tao nga, bumabawi tayo para sa kanyang kabutihan. Sa Diyos pa kayang nagligtas sa atin. Diba? Hindi man natin mapunan o hindi man tayo na-save by works. Diba sabi nga ng Bible, na-save tayo sa relasyon natin sa Diyos, hindi sa ginagawa natin kabutihan. Pero ang manifestation, nung tinanggap mo si Lord Jesus, ano po ba yon? Yung naging mabait at mabuti ka. Kaya kung mabait at mabuti ka, congratulations, welcome to the kingdom of God. Kapikin mo nga katay, bumabait ka na talaga kapatid. Bakit nag-amen ka na kapag nag-preach si pastor? No, nire-receive mo na yung word. Dati wala kang pakialam basta matapos na si pastor. Ngayon, okay ka na. Eto, characteristic ng mga tao, natural, mga non-Christian, is primarily concerned about physical and material things. Sila para lang. Gusto nila, kumita lang ng kumita. No? Gusto nila yung gusto magkaroon ganito, ganyan. Gusto ko ng bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos, bago lahat. Ang gusto nila palagi is material things para mapunuan lang yung gusto nila. Wala silang hinahangad na mapabuti ang kanilang kaluluwa. Para sa apostolic ministry, may tinatawag po yun Yung pag ikaw daw ay carnal o tinatawag na soulish, yung makamundo ka. Pag sinabi po soulish, pagiging makamundo o nabubuhay ka ba sa sarili mo, tawag doon spiritual path. Yung antaba mo, yung payat-payat mo sa physical, pero sa spiritual, ang taba-taba mo.
Tanungin mo nga, ikaw ba, healthy ka ba? Tanungin mo, healthy ka ba? Ang mga non-Christians pala, they're concerned about physical and material things lang. Pag wala sila, no, nawawala kaligayahan at kagalakan nila sa Panginoon. Tandaan niyo po, no, yung mga naglingkod sa Panginoon, kahit hindi mo asamin niya, ibibigay sa'yo yan ng Diyos. May ibibigay siya sa'yo. May naniniwala po ba doon? Sabihin mo kasi may ibibigay sa'yo ang Diyos. Gusto mong hawakan ng Diyos ang future mo? Eh di paglingkod mo sa Diyos ang buhay mo. Gusto mo nang makatapos sa pag-aaral? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Dahil hindi mo alam ang araw ng bukas nga. Di ba? Ako nga, may napanood nga po ako sa balita. Isa pong Grab rider na pugutan ng ulo. Dahil nabangga dun sa jeep na kailang nakasalubong. Hindi mo sigurado ang buhay. Kaya nga dapat sa buhay po kita, ipagkatiwala mo palagi sa Diyos, mga ginagawa mo eh. Nag-drive ka, nagtatrabaho ka, nagluluto ka, sabi ko siya, nagkapingalan, nagkakapingalan, namatay. Alam niyo po ba yan, mga nagkape lang namatay, kaya ingat po sa mga nagkakape. Talungin mo naman, ikaw ba, nagkakape ka ba? Mag-ingat ang mga nagkakape. May nabaliw-alaw, nagkape, patay. Bakit pastor, na sobrahan? Hindi. Kasi nung uminom siya, may kutsara, may kalawang. Natusok yung mata niya, patay. Hindi mo sigurado ang buhay. Buti lang sa tigaking na harvest kit, pag walang kutsara tayo, no? At kung mamatay ka man, condolence na lang. No? At see you in heaven. Kapikit mo nga katabi mo. Sabi mo na may goal ka ba bilang isang mananampalataya? Nangangarap ka para sa sarili mo na yumaman. Ikaw ba nangangarap ka ba para sa Diyos? Ikaw naglilingkod ka. Parang ganito. Ako pag naglingkod sa Diyos, gusto ko ganito rin yung mangyari sa akin. May goal ka rin bilang isang mananampalataya. Oh. Gusto ng Diyos marating mo pangarap mo. Salamat po sa mga 5 nag-amen. Ulitin ko lang po ito. Gusto ng Diyos maabot mo pangarap mo. Ang dapat mo lang gawin, gawin yung kalooban ng Diyos. Tapos, sabihin mo nga sa tapos na tayo sa kalokohan. At kung hindi ka pa tapos, tapusin mo na. Baka maunahan ka pa. Amen? Ito pa, does not live with a sense of accountability of to higher being. Wala siyang pakialam sa Diyos na naglikha sa Kanya. Basta Kanya, ito, nagkapera ako dahil sarili kong lakas. Tawag niya, wala siyang accountability sa Diyos na naglikha sa Kanya. Na lahat na ginagawa niya dahil it's only me, not it's all about Jesus. Ito, nangyari ko sa akin dahil magaling ako, madiskarte ako, ako'y tahimik. Parang ganyan po, tahimik. No? Nangyari sa akin lahat ito dahil ito ay magaling akong tao. Wala siyang sense of accountability. Wala siyang pakialam sa buhay ng ibang tao, kung mapasama sila. Wala siyang pakialam kung may Diyos ba. No. Ganyan yung mga non-Christian, mga unbelievers. Isa pa. Has values are the temporal and earthly. Yung kanyang ugali, pang makamundo pa rin. Non-Christians. Yung gulatin mo, ito. Minsan nga po, magugulat ako ng mga kapatiran, no? Yung, itang orange naman na yan, no? Alam? Diba? Talungin mo ka, ikaw ba magugulatin ka ba? Sabi na, has values are the temporal. Pag sinabi temporal, hindi mo maintindihan. And earthly, pabago-bago ng ugali. Mabait pag Sunday, pag Lunes, balik na naman. Pag Wednesday, kasi may gawain eh. May gawain, makabait tayo. Temporary. Amen? And earthly. Isa pa, does not believe that there are moral and absolute or standards. Di siya naniniwala na dapat ayusin. Mga non-Christian yan, yung mga, hindi. Basta ako ginagawa ko yung gusto ko, okay na to. Walang tinatawag na standards. Di siya naniniwala sa standards. Gusto niya, gawa lang ng gawa. Isa pa, is blind to the truth and things pertaining to God. Ang mga non-Christian, ito pinakamatindi. Wala siyang alam doon sa kalooban ng Diyos at patungkol sa Diyos. Na ang tingin niya, kapag may namatay na tao, Diyos sa may kagagawan. Na ang tingin ng tao, pag may nadisgrasya, Diyos sa may kagagawan. Na ang tingin ng tao, pag nagkasakit siya, Diyos sa may kagagawan. Kaya sinasabi mo ng tao, Lord, tanggalin mo yung sakit na binigay mo sa akin. May ganun, minarinig ko kayo, Lord, tanggalin niyo po yung sakit na binigay sa akin. Tandaan niyo po, hindi sila nagbibigay ng sakit, ang binibigay niya kagalingan. Amen? Sabihin mo sa mga binibigay ng Diyos kagalingan. Kung meron man nagtanim ng sakit sa'yo, demonyo yun. At higit sa lahat yung bawat kinain mo. Kain ka kasi ng kain. Pero kumain ka ng crab, bakit kaya ako high blood? Lord, heal me. Hindi, tanggalin mo yung crab.
Kaya sabi niya, is blind to the truth of things pertaining to God. Hindi niya alam, Diyos pala yung gumagawa sa kanya. Blindness. Amen. Kaya, ito po meron na 8 slide, bibilisan ko po kasi mag-exert lang po ako eh. Ephesians 4 verse 17 to 19, this I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Ang sabi ng book of Ephesians, tayo daw dapat, mga hindi na dapat lumalakad doon sa ginagawa ng mga tao sa mundo. Kung adik sila, hindi ka dapat maging adik. Kung sila ay katingero, hindi ka dapat katingero. Kung sila hindi palasimba, dapat ikaw palasimba ka. Kung sila ay reklamo, ikaw mapagpasalamat sa Diyos. Huwag mo nang daanan yung ginagawa nila. At kung sila hindi nanalangin, dapat na mananampalataya, dapat prayerful. Dahil naniniwala ka, kumikilos ang Diyos pag nanalangin ikaw. Nang ibig sabihin, ang pagrereklamo mo, kino-close nito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. At kapag ikay nananalangin, binubuksan niya ng mga kalangitan para naman sa iyo at para sa pamilya mo. Sabi ng Bible, in the futility of their mind, having their standing darkened. Kaya wag ka na magtaka sa mundo pong ito. Nag-church ka, sabi niya, baliw ka. Sabi ng Bible, sila may madilim na isipan. Pero nila ka ng Bible, si Raulo siguro to. May Bible, ang laki-laki pa ng Bible. May cellphone naman. Pero pag tando ay light, sun mig light, ito ang tama. Fred Horsbeer. Diba? Tapos sila ngayon, kaya pala, sabi ng Bible, Ephesians 4:17 to 19, yan po pala, meron silang darkened understanding. Ang dilim ng kanilang pag-iisip. Kaya pag ikaw naglilingkod ko sa Diyos, sabi sa'yo, kabaliwan lang yan. Ito ang sagot ng Bible, ang dilim kasi ng pag-iisip nila. Wala silang alam sa Diyos at wala silang alam sa ginagawa mo. Pero, alam ng Diyos ang bawat ginagawa mo. Kaya samahan mo yung mga tao alam ang ginagawa mo for the glory of the Lord. Bakit mo papansin yung mga tao sabi sila ng pangit, di naman alam ang ginagawa mo. Nagpe-prayer meeting kayo, sabi hindi, nood na lang tayo ng tanggol. Mahuhuli na si David. Huwag ka mag-ala. Pag nahuli si David, tapos na ang batang Quiapo. Yayaman na bigla sa tanggol. Di ba? Napanood ko rin po yung kahit minsan, pinanood ko rin. Sabi ng Bible, being alienated from the life of God. Pag sila pong alienated, wala silang kaalam-alam doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Tanungin mo ka na, alien ka ba? Diba? Because of the ignorance that is in them. Because of the blindness of their heart. O, ito pala, no? Sabi pala ng Bible, hindi lang pala mata nabubulag, puso rin. Kaya sa panahon po ng buwan ng mga puso, nabubulag ang puso. Amen? Bulag. Tanungin mo, ikaw ba, bulag ka pa rin ba hanggang ngayon? Number 3. Kapantay lang. Yan. Okay. Isa pa nga po, palapanan ng Panginoon. Nagpapapalit na po ito because of the knowledge of their heart, who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness and greediness. Tandaan niyo po, pag ang tao walang Diyos, puro kaguluhan ang gagawin. Kahit hindi siya magsalita, may daladala siya tinatawag na kaguluhan. Pero dapat tayong mga anak ng Diyos, pag dumating ka na, ayos dapat. Yung hindi ka pa nagsasalita, nandiyan ka lang, tumitigil ang kalokohan. Pero magtaka ka, kung kailan ka nandyan, doon nagloko lahat. Baka ikaw ay non-Christians. Diba? Lapit ako, tapos 18 slide lang pala, tapos ako 36 slide po kasi ito. Sabi ng Bible, live as if He is the center of the universe. Ang mga non-Christians daw po, ganito. Sila yung mga tao na akala nila sa kanilang umiikot ang mundo. Sila, patungkulan sa kanila lahat ng dapat mangyari. Wala silang pakialam sa paglingkod sa Diyos, wala silang pakialam sa prayer meeting, wala silang pakialam sa paglingkod, at higit sa lahat, wala silang pakialam sa relasyon sa Diyos. Hindi nila alam yan Tawag dyan mga non-Christians. Amen? Isa pa. Sabi ito, pangalawa is the baby Christians. Tanungin mo, ikaw ba baby ka ba? Baby face lang pa sa hindi baby Christian. Ito yung mga baby Christians, itinatawag ng mga new believers, mga bago mananampalataya. Kaya pag ang tao po, ang isang member po ay bago pa lang ng church, tawag yung mga baby Christian, mga new believers. Kaya pag sila maramdamin pa, okay lang. Bago pa lang
Pero, taas ka po may mga 10 taon na. 10 taon na naglilingkod sa Diyos, sa church. 20 years pataas. Ibig sabihin, majority, kakaunti pa lang tayong 10 to 20 years pataas. Tawag sa atin mga baby o mga new believers. Sabi ng Bible, 1 Corinthians 3 verse 1, and I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but to us a carnal, as to babies in Christ. Kaya pag ang tao matampuhin, at siya'y sabi yung 15 years na naglilingkod, tawag doon mga baby Christians. Amen. Yung sabi niya palagi, pinapatamaan ako ni pastor. Oo, ikaw talaga pinapatamaan. Ikaw ang tinamaan eh. Amen? Isa pa, no? Tinatawag na carnal Christians. O mga believers na unbelieving believers. Tawag niya pala mga carnal Christians. Yung kahit anong gawin mo, ayaw maniwala. At sabi mo, ang panalangin, pag sinabi ng pastor, ang panalangin, ang pinakamalagang dapat mong gawin. Ayaw talaga maniwala. Tawag niya mga carnal Christian, unbelieving believers. Naalala ko nga po, nanonood po ako ng face-to-face kanina, no, yung problema ng mga pedicab driver sa kanilang presidente po ng kanilang asosasyon. Ang kalaban po kasi nung isang grupo si Jesus. Si Jesus po yung kanilang kagrupo doon, isa mga opisyal. Sabi ko, lupit naman ito. Ang kalaban ng kabilang partido si Jesus. Bigat kalaban nun, Jesus na yun. Tawag daw mga unbelieving believers. Tanungin mo, ikaw ba naniniwala ka pa rin? O hindi ka pa rin naniniwala hanggang ngayon? Pakibasa po, kung nababasa niyo po, 1, 2, 3, basa. Could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you will not be able to receive it, and even now you are still not able, for you are still carnal. Kaya pag daw pala ikaw 10 years, 15 years, 20 years, or something and something and something, pag tumanda ka na sa paglilingkod, and yet ikaw ay nagtatampo pa rin sa mga narinig mo during preaching, pag naman palagi ikaw lagi pinaparinggan ni pastor, sabi ng Bible, ikaw ay carnal Christians. O unbelieving, ayaw magbago. Hindi po ako may sabi niya, salita ng Diyos. Kaya sabi ng Apostle sa Corinto po, no? Ako, hindi ko kaya magsalita ng spiritual sa inyo kasi spiritual people can understand spiritual things. Abang ang bagay na spiritual, maka-spiritual na tao rin ng tawag makakaintindi. Halimbawa, pananampalataya. Ang makakaintindi ng word na pananampalataya, mga tao, mananampalataya rin. Na pag walang-wala ka, pag ikaw nanampalataya, pwede nga magkaroon. Yung mga carnal Christians, yung mga unbelieving believers, hindi naiintindihan yan. Kapag may pangangailangan, nagre-reklamo. Tawag doon, unbelieving believers. Amen. May natutunan ba kayo mga kapatid? Sabi pa dito, no? Kaya sabi ni Apostle pa sa mga Korinto, kasi matatanda mga taga-Korinto, sabi niya taga-Korinto, ano ba kayo mga taga-Korinto? Ang tatanda nyo na, inupan na kayo, pero hindi ko pa rin kayo maturuan ng mga spiritual things. Mga baby. Ba, sarap pakinggan, baby? Tanong kayo, kung baby ka ba? Sabi ng Bible, for until now, sabi ni Apostle Paul, hanggang ngayon ba naman, gatas pa rin ang iniinom mo, dapat magkape ka naman? Yan ang dahilan, bakit paglinggo, hindi gatas ang iniinom natin, kape? Masyadong spiritual pa, no? Darating din yung time na puro tayo gatas. Yeah? Darating yan. Naniniwala po kayo mga kapatid? Ako naniniwala na pagpapalain ng Diyos sa mga tigagpalawan. Kaya, sabi ng Bible, kaya yung mga taong hindi lumalim at ayaw lumalim, were not able to receive it. Hindi nila kayang matanggap yung mga spiritual things na inihanda ng Diyos para sa kanila. Kaya pala, ang laki ng plano sa'yo ng Diyos, hindi mo makuha-kuha, kasi baka tayo unbelieving believers, ang mga carnal Christians. Amen? Isa pa. Sabi ng Bible, for where there are envy, strife, and divisions among you, you are not carnal and behaving like mere men. For when one says, I am of Paul, and another, I am Apollos, are you not carnal? Sasabi mo, ako si ganito, ako'y follower ni ganito, follower naman tayo ni Jesus Christ. Parang ito, ako, tiga Kingdom Harvest, di namin ginagawa sa Kingdom Harvest. Ako, tiga JL, ako, di ko ginagawa yan. Tawag na mga carnal pala. Kino-compare mo palagi yung iba-ibang churches. Carnal pala yun.
Amen. Isa pa, sa Hebrews chapter 5, beginning verse, may dalawang slide na po, magtatapos na po ako, next Wednesday po ulit. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. No? Marami daw po sa atin dapat teachers na ng Word of God, pero hanggang ngayon, hindi pa rin. Bakit kaya? Kasi po, sabi ng Bible, we are baby Christians or unbelieving believers. Kaya, bakit po nangyari yung pastor? Wala kasing goal. Ayaw lumago. Parang ganito, hindi, pastor ako, mag-church lang ako. Sapat na yon. Hindi pala yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Kasi, pag dumating sila at judgment time na, wala ka pala makukuha. Yung tigapalakpak ka lang sa amin, yung tipo ba si, Macaria Begina, ginawa ng kanang corona. Best, tawag dito yung complete attendance. Pero iba sa church, ano ba may complete attendance. Tapos, most industrious in church. Yung Kingdom Harvest Palawan. Diba? Yung pala sabi ng Bible, no? Kaya wala kang marireceive kung hindi ka lalago. Kaya pala kung puro gatas, tingnan mo nga katabi mo, tingnan niya po kung mukhang gatas po ang kanyang katawan. Hindi po yan literally, sinasabi po natin is spiritually. Hindi mo ba onting ouch naman? Wala na, pero ouch naman. Masyadong maramdamin. Amen. Dapat pala, ang kinakain na dapat pala natin, mga solid food. Kailangan mo ng karne. Pero ibang usapan, ang babaw-babaw ng tinuro, sabi nila, parang ito, naalala ko lang. Perception about karne at milk pagdating po sa Word of God. Akala nila, forgiveness ang tinuro, o pagpapatawad, obedience. Sabi nila, yung mababaw na katuruan lang naman yung obedience tsaka forgiveness eh. Sabi nila, kapag daw ang turo ng preacher ay pasigaw, karne yun. Hindi karne yun. Milk lang yun. Parang ganito po yung mga kapatid. Di ba masarap pong kumain ng lugaw paminsan-minsan? Pero paano yung paglugaw, niluto ang lugaw, hinagi sa'yo? Awa yan. Ganun po yung ibig sabihin nun. Tawag dito, yung mababaw na tinuro mo, which is tawag dito, masarap lugaw naman eh. Hinagis mo lang eh. Hindi malalim yung teachings na yon. Mababaw lang yon. Ang mga solid food, paano ba maglingkod sa Diyos ang tama? Yung commitment, yung lifestyle, yung prayer, yun dapat tinuturo kung gusto mo talagang lumalim. At igit sa lahat, discipling o pagdi-disciple. Natawag dito, hindi lang tayo narito para mag-isa lang habang buhay. Kundi kailangan din dumoble. Yung katrabaho mo, ka-church, classmate mo, mga kakay mo, dapat, ayun ang binigay sa'yo ng Diyos para ma-win mo for the glory of the Lord. Saka na lang, pastor, pag matanda na ako, hindi po ganun ang paglingkod sa Diyos. Hindi natin sigurado kung tatanda pa ba tayo. Amen? Hindi natin sigurado. Amen? Huling slide ko na po. Dito po muna ako magtatapos pansamantala. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, fire. For many we walk of whom I tell even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction. Basahin ko po ulit, no? For many walk of whom I have told you open. And now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ, though whose end is destruction. Yung mga tao na po, inaakala naglingkod sila sa Panginoon, pero sila pala ay kalaban ng krus ng Panginoon. Ibig sabihin po, hindi nila ina-acknowledge yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, paulit-ulit lang ang ginagawa nila, mga unbelieving believers, mga carnal Christians. Wala silang pakialam sa Diyos. Sabi ng Bible, ang kanila daw po palang ending ay destruction. Kaya walang happily ever after ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Walang happy ending. Pero yung mga naglilingkod sa Diyos, kahit mahirap, sabi ng Bible, may eternal ending, which is in everlasting life at buhay pa rin sa kalangitan. At according sa Bible, merong mansyong nakaprepare sa'yo doon. Salamat po sa mga tatlong amen, nag-amen na may mansion sa langit. Ulitin ko lang po ulit. Sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, dininiwala. Sabi ng Bible, wala silang happily ever after. Sa mga naglilingkod, may happy ending. Dahil ikaw, may prepare ng Diyos sa'yo sa kalangitan na mansion mo doon.
Walang brownout doon. Walang biselko doon. Meron doon, Heralco. Heaven, hindi ko alam kasunod eh. Diyos, sabi nga ng Bible, wala nang araw doon kasi mismo ang Diyos lang nagliliwanag doon. Wala nang pag-iyak. Kung iiyak ka man doon, presensya na mismo ng Diyos. Do? Kaya sabi ng Bible, sa Bible, wala nang kahirapan, wala nang kagipitan sa piling ng Diyos. Sabi ng Bible, whose God is their belly and whose glory is in their shame, who set their mind on their earthly things. Kaya mga tao ayaw maglingkod sa Diyos, distraction ang patutunguhan, kaguluhan. Kaya nga po, ano ba gusto mo sabihin, Pastor? Kaya ako po kayo ini-encourage, ipanalangin natin bawat pamilya natin. Meron po ba dito magsasabi, ako, Pastor, pangarap ko sa pamilya ko mapahamak? Wala naman siguro, di ba? Kaya nga tayo po, nagpinagpipray ang bawat pamilya. Kahit ayaw nila, gusto natin eh. Ilaban natin sa panalangin. Yun yung tanga natin magagawa bilang isang madal, lumaban sa panalangin. Walang ibang paraan kundi manalangin. No? Kaya nga sabi nung kung ang laban lang daw ay suntukan, laban eh. Kaya eh. Pero hindi, spiritual ang labanan po natin eh. Through prayer and faith. Sanggunin natin sa Diyos. Ilaban natin sa pananampalataya at pananalangin po natin. Pagkatiwala mo sa Diyos, umawit ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Pwede po bang natin tumayo? Palapakan natin muli ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. We bless you, Lord God. Bago ko po kunin ang mga prayer request po ninyo, mag-close po muna ako sa prayer. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita ngayong gabi. Buhay, tunay, at nagpapalakas, Lord God. Teach us, Lord, na maglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Maglingkod ng kahit walang kapalit. Maglingkod, Lord God, ng hindi nalilimitahan. At maglingkod, Lord God, Panginoon, na may pasalamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ng salita, Lord God. Tunay kang nagpapagaling at nagpapalakas, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God. Thank you and we adore you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin si Lord, no? Tayo na lang po kayo. Meron po ba kayong mga prayer request, mga kapatid, prayer request, bago tayo magtapos sa gawain ng Panginoon? Prayer request po. Pray pa ang gawain po ng mga nanay po sa tawag dito sa Saturday. Pag-pray pa ang gawain sa Sunday, magandang panahon. At sabi daw po, may El Nino po ata ngayon eh. Kaya pag-pray pa ating mga katubigan. No? Pag-pray po natin. Yung wala kang El Nino, kinakapos kayo, may El Nino pa. Kaya pag-pray po natin. Sino pa po may mga prayer request? Prayer request. Nanay. Opo, kagalingan po sa may mga karamdaman. Pag-pray po natin. Sila pa po may mga prayer request. No, yung mga may sakit, mga may ubo po, katulad po nito. Mahilig po kasi magtaas-taas ng damit niya sa nakalabas pusod niya. Siga po yun sa bahay. Sila po may mga prayer request po sa inyo. May prayer request po. Transaction po. Okay, mga smooth transaction. Extra income. May extra bayarin pala tinatawag kayo, no? Tama, added provisions at pagtaas ng finances. Maganda yung kumikita pero pray natin taasan ng Lord yung mga nare-receive natin. Kasi sa panahon po ito, pataas ang expenses. Pero yung salary pababa ng pababa. Alam niyo ba 'yon? Yung tumataas ang kilo ng isda at bigas, pero sweldo mo bumababa. No? Hindi man lang dagdag. Sabi ng national government, nagtaas ng 100, pero nagtaas ng 100, pero ang ginawa, binaba. Nako, hirap yan. Sino pa mga prayer request, mga kapatid? Niyakian po. Pray po natin. Sa March 2. Sige po. Pag-pray pa natin na mag-review. Si T-Boy po, nangingi po ng prayer request po. Nagulat ako. Kailan ba yun, ha? Lunes po. Biglang nag-chat sa akin, si T-Boy. Sabi niya po, sama daw po siya sa prayer kasi kinabukasan daw po yung mag-detect siya ng board exam. O, ano bang course niya? Mechanical ba? Mechanical engineering. Mahirap-hirap po yun. No, nakapag-take na po ito siya kahapon, kaya pag-pray po ito, magiging result po noon. Sa? Good weather po. Magandang panahon po sa bawat isa, sa panahon po natin. Sino po may prayer request, mga kapatid? Sa Ate Purita, may prayer request po, Ate Purita? Kalusugan. Kalusugan, di ba, anak? Kalusugan.
Pray po natin mga kalusugan. Alala po sa mga baby natin, kalusugan sa mga baby, sa mga nanay, sa mga tatay na narito po ngayon. Pag-pray po tayo kabataan po, no? Ito lang po. Muli po, salamat po sa Panginoon sa mga panalangin niyo po. Yung gawain po ng mga kabataan po, marami pong salamat. Tagumpay po yung couples night natin. At yung gawain po ng kabataan nung Sunday. Sobra, nakaka-overwhelm po yung outcome. Ganun pa man, sa Diyos natin binibigay lahat ng papel. Kasi naman nagbibigay ng katagumpayan eh. Kaya nga sabi ko po, sa atin ng preparation, bahala siya sa victory. Amen? Kaya tayo, sa buhay pa sa lupa, nasa atin ng preparation, nasa Kanya yung blessing. Prepare lang tayo palagi sa anumang pwedeng ibigay sa ng Panginoon. Amen? Wala na po mga kapatid. Kalakasan po sa... Opo, kalakasang spiritual, pray natin. Sa mga magbabiyahe araw-araw, mag-ingat po kayo. Sa children, pag yung children's ministry natin, pag-pray po natin na mag-i-start po sa first week of March. Sabay-sabay na po ito. Pag sama rin po sa nahihirapan po ako pumili ng cell group leader. Alam niyo kung bakit? Pag ako binabasa ko na yung members list, sabi ko, ito na yun eh. Pagdating ng Sunday absent, sabi ko, mali. Sabi ko, hindi na pwede, hindi pwede. Kaya nahihirapan ako mag-ano. Tao lang po. Ang hirap po magpastor talaga. Kasi, yung dapat akala mo siya na, pero, hindi pa pala pwede. Baka sa dulo, nagpapatuloy yung followers, yung cell group leader, umalis. Okay. Meron pa po kayo mga kapatid, prayer request. Provision po sa church construction. Hindi pa po ito tapos. Magpapa-aircon pa tayo. Magpapa-kuryente pa tayo. Magpipintura pa tayo. Pintura, lahat, ceiling, lahat po at mga wirings natin. Okay, si Kuya Remuel. Ang biro mo, Kuya Remuel, pa-online na lang. Sa Balolo po kasi. Shout out sa'yo, Kuya Remuel. Happy birthday to you. Meron pa po, mga kapatid? Meron pa po? Bayarin sa school, pag-pray po natin. Okay. Wala na po. Kung wala na po, palakpakan natin ng malakas si Lord. Yung malakas na palakpak para sa hari ng mga hari. Come on. Be blessed, Lord. Be blessed, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mong Diyos, Lord God. Come on. Come on. Make a joyful noise to the Lord. Kung mag-iingay ka ng papuri. Huwag mo hayaan, patahimikin ka ng demonyo at ang problema mo. Just shout. We bless you, Lord God. We bless you and we honor you, Lord God, tonight. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. We invite the Holy Spirit, Lord God, tonight to guide us, to lead us, and to facilitate us, Lord God, and to connect us, Lord, sa spiritual realm, Panginoon. Marami pong salamat sa gabi pong ito. Awit po muna tayo sa Diyos bago po tayo tuloy ang manalangin. Come on, church. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Kalakasan ko. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa nga po. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Hesus. At kahit anumang panahon,
mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Come on, church, umawit ka na magtitiwala sa Diyos. Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay? Just worship the Lord. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Minsan pa at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Come on, church, for the last time. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Come on, church, for the last time. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Come on, palapakan po natin ang Panginoon. Just worship the Lord, church. Come on, sumigawan ka ng pagsamba sa Diyos. Umawit ka ng pagtitiwala. Just make a joyful noise to the Lord. Come on, come on, come on. We bless the Lord. Purihin ka. We bless the Lord. Purihin ka. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. We bless you and we honor you, Lord God, tonight, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito. Sa ganda ng iyong presensya, sa ganda ng iyong salita, at sa ganda, Lord God, ng buhay na ibigay niyo po sa amin, Panginoon. Teach us, Lord God, Panginoon, na gamitin pong ito, Lord God, for your glory, Panginoon. Lord, pagod na kami sa buhay sa mundo, na lagi kami nalulungkot, lagi kami nagigipit, lagi kami nangihina, Lord. It's about time, Lord, na pagtiwalaan namin ang Diyos na naglikha sa buhay namin, Panginoon. Na may hawak ng kinabukasan, may hawak ng future, may hawak ng aming dreams, may hawak, Lord God, ng aming araw ng bukas, Lord God. Panginoon, sa oras pong ito, dalangin po ng isang bukas sa kalangitan, Panginoon, sa mga oras pong ito, Panginoon. Bagamat ang iba lagay tutulog na, Panginoon, nandito kami para manalangin sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, Panginoon, sa gabi pong ito, Panginoon, bukas na kalangitan para sa buhay ng bawat isa, Lord God. Dalangin ko po, kalakasan sa bawat nangihina, kalakasan spiritual, physical, pagpapalang spiritual, Lord God. Nasabi mo sa salita, Panginoon, makukuha lang ng mga spiritual na bagay pag naging spiritual people kami, Panginoon. Makukuha lang namin, Lord God, mga bagay na spiritual pag kami natuto at lumago, Lord God, for your glory, Panginoon. O Diyos, salamat, Panginoon, sa gabi pong ito. Dalangin po namin sa bawat pamilya namin, Lord God. Hindi man sila naniniwala sa amin. Still naniniwala kami sa Diyos na lumikha sa amin. Na kaya mo, Lord God, i-touch bawat puso, Lord God, na bato at kasing tigas ng bato, Panginoon.
Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang gumawa sa amin. Lord, naniniwala at nananampalataya kami sa kaya mong gawin sa buhay namin, Panginoon. Pagpalain niyo bawat tatay, bawat nanay, bawat couples, bawat kabataan, at bawat bata, Panginoon, na, Lord God, na member ng simbahan pong ito, Panginoon. Maging yung mga kapitbahay namin, Lord God. We pray, kagalingan sa may sakit. Lord God, Lord, I rebuke lahat ng Espiritu, pabalik-balik na sakit karamdaman, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Pabalik-balik sa kahinaan, pabalik-balik sa sakit at karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, I pray for the blood of Jesus Christ, na kung saan, by your wounds, we are healed, Lord God. Pinagaling mo po kami 2,000 years ago, Panginoon, sa krus na Kalbaryo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord God. Even we rebuke the spirit of premature death, pagkamatay sa sakit karamdaman, pagkamatay sa disgrasya, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Lagi niyo po kami ingatan, at lagi niyo kami, Lord God, mag-ingat sa bawat ginagawa namin araw-araw, Panginoon. Sa mga bumabiyahe araw-araw, dalangin ko po yung anghel, Lord God, lagi po silang samahan, Panginoon. Na hanggang pag-uwi ng bahay, sinasamahan niyo po sila, sinasamahan niyo po kaming lahat. Sa bawat nagtatrabaho, Lord God, I pray for added provisions, smooth transactions, at sa bawat pagkakakitaan po namin, lumaki po ito ni Lord God, lumiit, Panginoon. I declare abundance sa bawat pinagkakakitaan namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, naniniwala po kami. Every time may pinangahawakan kami, tinetest mo po kami, Lord God. This year, 2024, is the year of abundance, Lord God. Naniniwala po kami sa aming pagsamba. May gagawin ka, Panginoon. May gagawin ka sa pamilya namin. May gagawin ka sa buhay namin. May gagawin ka sa simbahan. Maraming pong salamat, Lord. I pray, Lord, and I rebuke lahat ng mga karnal sa pamumuhay. In the mighty name of Jesus Christ, lahat ng pita ng laman, in Jesus' mighty name, Lord God. I rebuke, Lord God, mga unbelieving believers, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God. Dalangin ko po ang paglago namin sa maturity, sa isip, sa pagdesisyon sa buhay, at paglilingkod po namin sa iyo, Lord God. Dalangin po namin, pangkalusugan para po sa amin, Panginoon. At dalangin ko, Lord, sa nalalapit, Lord God, na Panginoon, na review, Lord God, ni Kian, Panginoon. Patuloy namin, Lord God, nilalapit sa panalangin, at inaalaga namin sa panalangin, Panginoon. Dalangin ko po, Lord God, let your will be done. Ikaw ang siyang masunod. Lord, muli, Lord, hawak mo ang future naming lahat. Ikaw may hawak sa araw ng bukas. Ang hawak lang namin, Lord, ay preparasyon at ginagawa namin sa oras pong ito, Panginoon. Salamat po. Maging Lord sa buhay na Tibo na nag-take ng board exam, Lord God. I pray sa buhay niya, makakilala kanyang lubos kasama ng kanyang pamilya po niya, Panginoon. Maraming pong salamat. And we pray, Lord, for the cell group leaders, Panginoon, Lord God, na bawat mga talagang cell group leaders ng church, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa buhay po nila, Lord God. Panginoon, I pray for maturity. Hindi lang, Lord God, pang sa physical, kundi sa kanilang maturidad, pang sa kanilang isipan, at sa kanilang spiritual, Panginoon. Muli, Lord, turuan niyo kami magtiwala palagi po sa inyo, Panginoon. Na kapag may kadiliman kami sa buhay, it's miracle time, Lord God. May gagawin kang himala at magsisimula ito sa pamagitan ng panalangin namin, Panginoon. Dalangin ko po, sa simbahan pong ito, Lord, nagsimula kami sa wala. Pero nandito kami ngayon, nakatayo sa iyong harapan. May simbahan, meron, Lord God, mga pader, may mga sound system. Maraming tumata ng church, Panginoon, sa lugar pong ito. It is all for your glory, Lord God. Walang mapunta sa aming credentials, sa iyo lamang, Panginoon. Maraming pong salamat. Alam ko po, hindi ka patapos. Kailangan namin ng kuryente, pampakuryente, aircon, ceiling, maging mga pintura. At Lord God, yung bawat taong pagpapalain, Lord God, para pagpalain ng lugar pong ito, pagpalain niyo sila ngayon pa lamang, Panginoon. Maraming pong salamat. Dalangin ko rin, Lord God, na habang gumaganda yung church, gumaganda rin yung buhay paglilingkod namin, Panginoon. Buhay pagkitiwala sa iyo, buhay panampalat, buhay pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang taong pong ito ay ang taon na binigay niyo, Panginoon, para sa amin. Katulad ng dineclare namin noong December, Panginoon, meron kang pintuan na nakahanda po para sa amin ngayon, Lord God. Ngayong taon pong ito. That's why we thank you, Lord God. Panginoon, pilit na buburay ng demonyo, Lord God, yung mga prophecy pong ito. Pero naniniwala po kami, ikaw ang Diyos na may hawak ng kabukasan, na ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon at dapat kang pagtiwalaan, Panginoon. Maraming pong salamat sa pong ito. Pagpalain niyo bawat nasa online, Lord God, yung children's ministry po, Panginoon namin. Dalangin po namin, Lord, maturuan namin yung bata at ma-guide namin yung bata, Lord God, in a godly way, Panginoon. Dalangin ko po, alam ko po, Lord, sa mga bata pong ito, susunod, Lord, yung mga magiging worker ng church, magiging musicians ng church, magiging pastor ng church, at magpapatuloy ng simbahan pong ito, Panginoon. Pagpalaan yung children's ministry at bawat hawak po dito, Panginoon. Dalangin ko po palagi magandang panahon sa buhay ng bawat isa, sa araw-araw, pagpalaan yung araw ng linggo. Dalangin po namin, Panginoon, maging excited po kami sa araw ng linggo, Panginoon, sa bawat gagawin mo, sa bawat, Panginoon,
Sa bawat surprises na gagawin mo sa araw ng Sunday provision, Lord, sa bawat pangkapi namin na ginagawa every Sunday, pang tinapay, mga pagkain, Lord God, na gagawin para sa children's, Lord God. Dalangin ko po, Diyos, pagpalain nyo, pray for provision sa mga bagay pong ito, Panginoon. Salamat po, pagpalain nyo mga nasa online, nasa on-site. Nawa, ang gabi pong ito ay maging gabi ng kagalakan, gabi ng panalangin, at gabi ng pasalamat po sa inyo. Lord, I praise hanggang sa aming pagpapahinga, Panginoon. Dala-dala po namin yung kagalakan, nagmumula po sa iyo, sa tamis ng salita, at higit sa lahat, dadala po namin ito, Lord God, sa aming mga tahanan, na kung saan walang makakapasok demonyo sa bahay namin, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord God. I pray for the blood of Jesus Christ. Ingatan niyo yung bawat uuwi pa po sa amin, Panginoon. Dalangin po lang yung mga anghel, samahan po kami. At pinagkakatiwalaan ka po namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Marami pong salamat sa gabi pong ito. Makapagpahinga po kami ng maayos. At kung pangit malagad yung aming week pong ito, makabounce back po kami sa araw ng bukas, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, I rebuke lahat ng spirit, Lord, ng insomnia, spirit ng bangungot sa pangalan ng Panginoong Yesus. Maging sa paligid, Lord God, I rebuke the spirit of witchcraft, all mind control, mga pagkakabaha-bahagi, in the mighty name of Jesus Christ. Ang lugar pong ito at sa paligid ay teritoryo mo, hindi lugar, Lord God, ng kaadikan, sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord God. Ang lugar pong dinededicate pa namin sa Lord God, for your glory, Lord God. Binagong buhay para sa lugar pong ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Gawin mo, Lord God, Panginoon, baguhin mo buhay ng bawat pamilya, Panginoon namin, Panginoon. Marami pong salamat. At hayaan niyo po, i-close namin ang gabi pong ito na may pasalamat po sa inyo, Lord God. Salamat po. Salamat po, Diyos. Ikaw ang maghari at madakila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsapagsabi lamang po ng malakas na Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Magkamaya po tayo lahat. God bless po and good night. Sa mga kapitbahay po, marami pong salamat. God bless and good night. Sa mga nasa online po, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pakikibahagi. See you on Sunday. God bless po and good night.